Ayan, good morning guys. Ah, Good morning po sa lahat ng mga viewers natin sa ating YouTube channel and TikTok. This Safety reminder. Araneta. This Tuesday morning. Na lang po sa mga safety handrails Tayo po ay check na natin po pupunta ang mga sa personal ating na gamit na workplace para para gamitin po sa paglabas ng istasyon. magtrabaho. Ingat din po tayo sa paglakbang. Panibagong araw ng ating buhay. Panibagong pakikibaka. Station. This is Tuesday morning. Have a blessed Tuesday. Ayan, papunta po ako sa Farmers at ako po ay papasok sa aking workplace sa Cubao sa P-Joyce Massage. Ayan. Pasyalan nyo po ako doon and pasyal po kayo doon sa Farmers Plaza at 4th floor. Ayan. So sa ngayon nandito ako sa loob ng MRT station, ng MRT train at tumatakbo na kami. And good morning sa lahat ng ating mga viewers. Hindi tayo nagkarinigan sa ating Good Morning Philippines kahapon at nagka-error yung ating video. Yung ating video ay hindi nag-upload ng maayos. But anyway, mamaya ay share natin ulit yung ating video sa ating YouTube and Reel, Instagram, maging sa ating TikTok. So, good morning din po sa mga pasahero ng MRT 3. Ayan. And nandito na kami sa Magallanes station. And may mga katabi ako ditong passengers. And good morning po sa lahat ng ating pong mga taga-pakinig, mga taga-subaybay ng ating Good Morning Philippines. So sa ating pong TikTok ay share natin yung video. And pag na-share po namin sa inyo ay paki-follow, like, and share. Yan. Yun lamang po, and tuloy tayo na mag-ingat and stay safe sa ating pong workplace. Yan. Sa ating pong trabaho, siyempre yung mga naiwan sa ating pong family. Yan. Ilang days na lamang ay Pasko na. Kaya Merry Christmas and Merry Christmas sa lahat. And happy birthday din po sa lahat ng mga birthday celebrant na magdiriwang ng kanilang birthday po ngayong araw. Ayan. So ang ating station ngayon ay dito na tayo sa Magallanes Station. Ayan. Magallanes Station, Magallanes. Dito na po sa Magallanes Station, and ang susunod nito ay Ayala Station. Ayan. So medyo malayo-layo pa tayo, but yan, good morning to our passengers of MRT. So andito tayo sa Magallanes Station. And mapansin nyo yung mga passengers natin. Dito ako sa priority. Priority senior, PWD at saka buntis. So ito yung inuupuan natin sa kasalukuyan, kapatid. Okay, so yun lamang po guys. Please like and share and follow sa ating Joel Brazal YouTube channel and sa ating pong Facebook, Reel, Instagram, TikTok. Yan, please like and share mga kapatid. So tayo po muna yung manalangin, and before our pray, ang ating tinapi kahapon ay sa 1 Corinthians chapter 1 chapter 3 verse 1. Hindi lang nag-click, no? So
Nais ng Panginoon na tayo ay paalalahanan, kausapin. Nais ng Panginoon na bilang mga Kristiyano tayo ay mamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. At hindi tayo namumuhay sa pamamagitan ng makamundong bagay. Hindi tayo namumuhay sa mga bagay na makasanlibutan. At namumuhay tayo because the Spirit of the God, the Lord, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kaya tayo ay Ayala Station na yan. namumuhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon. But God grace, salamat sa Lord kasi ang ating buhay dati ay magulo. Ang ating buhay dati ay miserable, pero salamat sa Panginoon sapagkat nung tayo nakipag-isa kay Kristo bilang kanyang anak, ay binigyan niya tayo ng panibagong buhay, binigyan niya tayo ng panibagong kalakasan, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan sa pag-ibig ng Diyos Ama. So, according to the John chapter 3 verse 16, sabi po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang sino man sumampalataya ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So naparito po ang Panginoon, hindi po para sa mga matutuwid na tao, kung hindi naparito ang Panginoon para sa mga taong makasalanan na nais tumanggap at nais kumilala sa ating pong Panginoong Jesucristo. So sa 1 Corinthians chapter 3, makita natin kung paano nagbibigay ng paalala ang Panginoon. And the verse 2, makita natin na simula nung sanggol pa tayo inalagaan ng Panginoon. No? Inalagaan tayo ng Panginoon hanggang sa tayo ay lumaki. No? Lumaki at naging matured Christian. At tayo ay bilang isang matured Christian, nais ni Lord na ibahagi din natin sa iba, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kasi alam niyo po yung time ay napakabilis. Yung oras ay napakabilis. Hindi natin kayang habulin ng oras. Yung panahon napakabilis, so 2023 mamaya-maya 2024 na. So ganun po kabilis ang panahon. Yung makita natin sa the book of Revelation, yung mga nagaganap like sa Israel na matindi yung giyera. So ito po yung sinabi sa prophecy ng lahat ng bagay sa mundo ay magaganap before the second coming of Christ. So nangyayari na po ito. Ngayon, ang nais ni Lord ngayon, kung hindi mo pa siya tanggap, o kilala mo si Kristo, o paano pagkakilala mo sa Kanya, ano yung relasyon mo sa Panginoon. Ang nais ni Lord, tanggapin mo siya bilang Hari at Diyos ng iyong buhay. So, ang ibig sabihin po ng eternal life, ito po yung buhay na walang hanggan na inaalok sa iyo ng Panginoon. Ito po ay isang privilege na tayo po ay makatanggap ng buhay na walang hanggan o tinatawag na eternal life. Kasi ang tao, dalawa lang po ang maaaring mangyari. Ang kanyang physical body ay mamamatay. Ang kanyang kaluluwa, dalawa lang ang maaaring mapuntahan. Either heaven o sa impyerno. So, saan ka doon, kapatid? Ngayon, kung gusto mo sa heaven, ay sabi dito sa John chapter 3 verse 3. Babasahin ko po sa inyo. Sabi po dito, maliban ang tao ay may panganak na muli sa Espiritu, hindi niya makita ang kaharian ng Diyos. So kailangan pala ang tao ay may panganak sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu bago niya makamtan ang tinatawag na eternal life. Alam niyo po, dito sa mundo walang forever. Sa mundong ibaba walang forever. But kay Kristo, mayroon pong tinatawag na forever and eternal life. So maaaring sa jowa mo wala kayong forever, sa asawa mo wala kayong forever, pero kay Kristo, pag na kay Kristo ka, lifetime.
ang forever. And according to the John chapter 3 verse 5, maliban ang tao ay may panganak na muli sa Espiritu, hindi niya makita, hindi niya mapasok ang kaharian ng Diyos. And the verse 7, sabi po dito, do not marvel, you must be born again. So pag sinabing born again, ang iniisip kagad ng tao ay relihiyon. Tayo po ay matagal na inalipin ng mundo. Tayo po ay matagal na inalipin ng tradisyon sa pamamagitan ng relihiyon. Ngunit si Kristo 2,000 years ago ay ipinakilala sa atin ang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Sabi dito, do not marvel, you must be born again. Kilalanin mo si Kristo bilang Diyos at Hari ng iyong buhay. Patid sa Panginoon, kung maririnig mo ang mensaheng ito, ay inanyayahan kitang sumunod sa panalangin at ikaw ay aking ipapanalangin ngayong umaga. Sabihin mo ito, Panginoong Hesus, maraming salamat po. Panginoong Hesus, ako po'y dumudulog sa iyo at humihingi ng tawad sa aking pong mga kasalanan, maging sa aking kaisipan, sa pananalita, at maging sa aking kapwa. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita ngayon na pumasok ka dito bilang Diyos, Hari, at sarili kong tagapagligtas. Salamat po, Panginoon. Ako'y tinanggap mo. Ako'y pinalaya mo. Simula ngayon, ikaw na ang Diyos ng aking buhay. Ako'y susunod sa iyo. Ako'y maglilingkod sa iyo. Salamat po sa eternal life na ipinagkaloob mo sa akin. Panginoong Hesus, ako po'y dumudulog sa iyo at nagsusumamo. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. To God be the glory. Kung kayo po ay nakasunod sa panalangin, at kayo po ay nakatanggap ng salvation, ikaw ay pinagpala ng Panginoon sa oras nito. And kung ikaw ay may sakit, ikaw ay papagalingin ng Panginoon. To God be the glory. Let us pray. Father, we thank you this morning. Panginoon, salamat po sa privilege na ito to share your gospel, na may payag ang mabuting balita, Panginoon, sa lahat ng tao. Lord, I pray sa pamunuan ng MRT, sa driver nito, Panginoon, maging sa mga pasahero. Lord, I pray, ingatan mo po ang bawat isa. Ingatan mo po saan man kami uuwi, Panginoon. Lord, I pray, naniniwala po kami, Panginoon, ng iyong banal na Santong Espiritu ang siya mag-iingat sa amin. Maging ang aming mga pamilyang naiwan sa aming mga tahanan, Lord, samahan mo po, Panginoon. At maging ang aming mga kaibigan kakilala, Lord, I pray na sila din po ay makakilala sa iyo. Father, we thank you. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen and amen. To God be the glory. Dito po nagtatapos ang ating pagbabahagi ng Word of God. Muli po, inanyayahan po namin kayo, please like and share my YouTube channel, Facebook, Reel, Instagram. Ako po ang inyong lingkod, Pastor JB. Yung ating pong YouTube channel ay Joel Brazal, Joel Brazal, Brazal. At maging sa ating pong TikTok at maging sa ating Instagram Reel. Ang ating kong JB, Facebook, pakipalo na lang po. Thank you po and God bless. At mapagpalang araw sa ating pong lahat, mga kapatid. Next step, share Bible Station. Back button. Window accept. Tab again to stop.